Sa likod ng bawat kwento ng krimen, may mga lihim na unti-unting nabubunyag, mga pangyayaring hindi natin akalain mangyayari, ngunit tunay na naganap. Ihanda ang inyong sarili dahil ngayong umaga ating sisirin ang nakakakilabot na kaso na yumanig sa buong komunidad. Iniwan nito ang isang nakakakilabot na katahimikan. Makalipas ang ilang oras, dumating ang mga pulis at nakita ang isang bagay na ikinagulat maging ng mga pinakasanay na opisyal sa loob ng bahay. Natagpuan nila si Ashley Wadsworth, 19 taong gulang, isang Canadian na bumiyahe pa sa kabilang panig ng mundo upang makasama si Jack. Ang lalaki, inakala niyang maaari niyang pagkatiwalaan at mahalin. Paano nagkaganito ang nagtulak kay Ashley sa ganitong nakakalungkot na katapusan? Habang lumalabas ang katotohanan, nabunyag ang isang kababalaghang kwento ng pag-ibig, kontrol at obsession. Si Ashley Worth ay ipinanganak noong Hunyo 25, 2002 sa Vernon, British Columbia, Canada. Lumaki siyang bunso sa dalawang anak nila Kenneth at Christy. Ibinahagi niya ang kanyang pagkabata kasama ang kanyang nakakatandang kapatid na si Holly sa isang malaki at malapit na pamilya na mahigit sa 50 kamag-anak na lahat ay nakatira sa iisang komunidad. Matapos ang paghihiwalay ng kanyang mga magulang, muling nag-asawa ang kanyang ama at nagkaroon pa ng dalawang anak, sina Crystal at Brandon. Sa kabila ng mga pagbabagong ito, nanatiling matibay ang ugnayan ni Ash, lalo na sa kanyang pamangkin na si Paisley, anak ni Holly. Sa labis niyang minahal, si Ashley ay kilala sa kanyang masigla at masayahing personalidad, palakaibigan, palabiro at mahal ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Mahilig sa mga outdoor na aktibidad tulad ng paglangoy, pagsakay sa kabayo at pag-ski. Sumali rin siya sa panlalaro, tennis at tumugtog ng clarinet. Bukod dito, aktibo siya sa social media kung saan madalas siyang nagbabahagi ng mga meme, biro at mga larawan. Sa pamamagitan ng platform na ito niya nakilala si Jack Seal, isang binata mula sa Essex, England. Nagsimula ang kanilang virtual na pagkakaibigan noong 2015 nang si Ashley ay 12 taong gulang at si Jack naman ay 15. Si Jack na ipinanganak noong Enero 9, 1999 ay may komplikado pinagmulan ng pamilya. Nakakita siya sa kanyang ina na si Tracy Dalton at ang kanyang stepfather na si Ricky. May lamat ang relasyon ni Jack sa kanyang yumaong ama at kaunti lamang ang kanyang koneksyon sa pamilya. Wala siyang ugnayan sa kanyang kapatid na si Jordan, bagamat nanatili siyang malapit sa kanyang kapatid na babae na si Nidia. Si Jack ay kilala sa kanyang kaakit-akit ngunit magulong personalidad. Inilarawan siya bilang parehong palabiro at hindi mahulaan ang ugali. Napansin ng mga kilala niya ang kanyang mga hamon sa pag-aaral at paminsan agresibong pag-uugali. Nakilala nila Ashley at Jack ang isa't isa sa pamamagitan ng isang kaibigan. Pareho nilang kilalang online. Sa kabila ng distansya, mabilis silang nagkaroon ng connection dahil sa mga parehong interes at gumugol ng maraming oras sa pag-uusap. Gamit ang computer ng pamilya ni Ashley, bukas si Ashley tungkol sa kanilang pagkakaibigan at alam ito ng kanyang mga kamag-anak. Kalaunan, nagbago ang kanilang relasyon mula sa text message hanggang sa video call. Naging pamilyar na presensya si Jack sa buhay ni Ashley at madalas siyang nagpapadala ng mga regalo tulad ng damit, teddy bear at pera. Mas lalong lumalim ang kanilang ugnayan
Ngunit ang obsesibong pag-uugali ni Jack ay nagdulot ng pag-aalala sa mga mahal sa buhay ni Ashley. Sa tuwing sila ay nag-aaway, binablock ni Ashley si Jack, ngunit palagi niyang natatagpuan ang paraan para makontak siya muli gamit ang bagong account o tulong ng mga mutual na kaibigan. Sa isang pagkakataon, ipinatato pa ni Jack ang pangalan ni Ashley sa kanyang braso, isang bagay na itinuring ng mga magulang ni Ashley na sobrang umakyat pa ang selos at kontroladong ugali ni Jack. Habang minamanmanan niya ang pagkikipag-ugnayan ni Ashley sa ibang tao kahit na siya ay mismo ay patuloy na nakikipagrelasyon sa iba't ibang babae. Gayunpaman, nanatiling naaakit si Ashley kay Jack. Pagsapit ng 2018, sa edad na 16, ipinahayag ni Ashley ang kanyang kagustuhan niyang makilala si Jack ng personal. Ngunit dahil sa pag-aalala para sa kanyang kaligtasan, hindi siya pinayagan ng kanyang pamilya na mag-isang maglakbay sa ibang bansa. Sa kabila ng madalas na pag-aaway at nakakaalarmang mga kilos ni Jack, ang dalawa ay patuloy na nagkakabati. Pagsapit ni Ashley sa kanyang huling teenage year, nagsimula siyang mag-ipon ng pera para sa kanyang mga trabaho sa mga fast food restaurant at department store. Mas lalo pang tumibay ang kanyang pangarap na makilala si Jack at sa kanyang bagong pinasyal na kalayaan. Pumili siya ng tablet upang mapanatili ang kanyang pribadong komunikasyon online noong November 12, 2021. Sa edad na 19, nagpasya si Ashley na tuparin ang kanyang matagal ng pangarap. Lumipad siya patungong United Kingdom gamit ang 6 na buwang tourist visa upang makilala si Jack sa unang pagkakataon at ipinagdiwang ang kanyang kaarawan. Kasama niya ito sa kanyang unang biyahe sa ibang bansa at isang malaking yugto sa kanyang buhay. Sa kabila ng pag-aalala ng kanyang pamilya at mga kaibigan, ang determinasyon at kasabikan ni Ashley ang nagbigay ng lakas ng loob upang simulan ang paglalakbay na ito. Ayon sa mga taong malapit sa kanya, nagtungo si Ashley sa United Kingdom na may pag-asang tuklasin ang personalidad na minirahan kasama si Jack at marahil ay ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral doon. Nagkita ang dalawa sa unang pagkakataon noong Nobyembre 13, 2001 sa London Gatwick Airport. Sa sobrang tuwa sa pagkikita, in-update ni Ashley ang kanyang profile picture sa parehong araw ang gamit litrato nilang magkasama. Sa edad na 22, si Jack ay mukhang mas matanda kumpara kay Ashley na masayahin na bata pa sa edad na 19. Ang itsura ni Jack na puno ng tattoo kabilang ang nasa kanyang mukha ay lubhang naiiba sa magaan at masiglang personalidad ni Ashley. Nanirahan si Ashley sa bahay ni Jack habang siya ay bumibisita. Nakatira si Jack mag-isa sa isang maliit na apartment sa isang public housing complex sa Northwest Comfort. Bagamat may hindi magandang reputasyon ang lugar, naglaan pa rin ang magkasintahan ng oras upang tuklasin ang mas magandang bahagi ng lungsod. Sa simula, si Jack ay tila na mapagmahal at maalaga na kasintahan na nakilala ni Ashley online. Binigyan niya ito ng maraming papuri at masayang nakipag-selfie para sa kanilang mga romantikong litrato. Gayunpaman, ipinakita rin niya ang kanyang pagbabagong ugali na paminsan-minsan ay nauuwi sa malupit na pag-uugali sa panahon nilang magkasama. Hindi nakipaghiwalay sina Ashley at Jack dahil sa tourist visa lamang si Ashley. Hindi siya maaaring magtrabaho at si Jack naman na walang trabaho ay umaasa social assistant at paminsang tuloy mula sa kanyang ina na si Tracy na nakatira malapit. Madalas i-update ni Ashley ang kanyang social media ng mga larawan at masyadong
mga caption na nagpapakita na masaya silang magkasama, maging isang tuta na pinagngalanan nilang Winston ay kanilang inampon na tila nagdagdag pa ng kasayahan sa kanilang buhay. Gayunpaman, paglipas ng mga linggo, nagsimulang magbago ang ugali ni Jack. Naging mapag-isa siya, mas piniling manatili sa bahay, manigarilyo ng cannabis at maglaro ng video games kaysa lumabas. Ito ay nagdulot kay Ashley na mahilig sa outdoor activities na pakiramdam na parang nakakulong siya, lalo ring lumala ang pagkontrol ni Jack. Pinipigilan niya si Ashley na makipag-usap sa mga kapitbahay at nalilimitahan ang kanyang mga gawain. Bago pa man bumiyahe si Ashley, naipakilala siya sa mga Amerikanong misyonary ng isa niyang kaibigan mula sa simbahan. Sa kabila ng interes niyang makipagkita sa kanila, mahigpit siyang pinagbabawal ni Jack na dumalo sa mga serbisyo sa simbahan. Dahil determinado si Ashley, palihim siyang nakipag-ugnayan sa mga misyonary sa pamamagitan ng text message at binubura ang kanilang mga pag-uusap para manatiling lihim. Mabilis na napansin ng mga misyonary ang pagkontrol at posibleng pag-aabusong ginagawa ni Jack. Nang mag-open up si Ashley sa kanila, inamin niyang alam niyang nararapat siya sa mas mabuti, ngunit ang pangunahing layunin niya ay pasayahin si Jack. Lumagpas pa ang pang-aabuso sa emotional na kontrol. Mga 6 na linggo matapos dumating si Ashley, nag-text si Jack sa kanyang ina at umamin na sinaktan niya si Ashley dahil sa sobrang selos matapos matuklasan na nag-block ito ng 2 British number. Ilang taon na ang nakakalipas. Sa publiko, patuloy na ipinakita ni Ashley ang imahe ng kasiyahan sa social media, ngunit siya ay palihim na nagdodokumento ng kanyang mga pasa sa isang pribadong account. Ibinahagi niyang ito sa kanyang kapatid na si Holly, ngunit tinakot niya itong puputulin ang kanilang komunikasyon kung sasabihin nito sa kanilang ina. Dahil natatakot siyang kamuhian ng kanyang pamilya si Jack, noong huling bahagi ng Disyembre 2001, nagtangkang magpakamatay si Jack sa pamamagitan ng pag-inom ng labis na gamot para sa anxiety. Tinawagan ni Ashley ang ambulans at dinala si Jack sa ospital para gamutin. Matapos ang insidenteng ito, inalagaan ni Ashley bilang tagapag-alaga ni Jack at inatasan siya ang magbibigay ng gamot at tamang oras gamit ang isang lockbox na ibinigay ng nurse. Sa hindi sinasadya, nabanggit ni Holly ang sitwasyon sa kanilang ina na nagmakaawa kay Ashley na umuwi na, ngunit iginiit ni Ashley na magbabago si Jack. Noong unang bahagi ng Enero 2022, nagkaroon muli ng marahas na insidente. Binasag ni Jack ang isang baso ng beer sa ulo ni Ashley. Labis na nabigla at nasaktan. Tinawagan ni Ashley si Holly sa video call habang pinipilit siyang linisin ang basag na salamin sa likod. Nakita ni Holly si Jack na paikot-ikot at sumisigaw. Sa kabila ng pagsusumamo ng kanyang kapatid na umalis na siya, nanatili si Ashley noong Enero 9. Ipinagdiwang ni Jack ang kanyang ika-23 kaarawan sa paraan walang nangyari kasama ang pamilya, at si Ashley hindi nagtagal. Inorganisa ng ina at stepfather ni Jack ang isang family trip papunta Ray, isang tahimik na baybayin-bayan, sa pag-asang ang pagbabago ng lugar ay makakatulong sa bawasan ng tensyon matapos ang tangkang pagpapakamatay ni Jack. Ang mga larawan mula sa biyahe ay nagpakita ng tila pagkakaisa na nagbigay ng nakapatanagan sa mga magulang ni Ashley na walang kaalaman sa buong lawak ng pang-aabuso. Ngunit hindi nagtagal ang panandalian katahimikan. Pagsapit ng huling bahagi ng Enero,
Muling sumiklab ang galit ni Jack sa isa pang pagtatalo. Sinaktan niya si Ashley. Hinagis niya ng kandila at remote ng TV habang nakikipag-video call ito kay Holly. Muling nakiusap si Holly kay Ashley na umuwi na. Sa unang pahayag ni Ashley, kalaunan ay nagbago ang kanyang pag-iisip. Patuloy siyang kumakapit sa paniniwala sa kabila ng marahas na ugali ni Jack. Naroon pa rin ang kaakit-akit na binatilyong nakilala at minahal niya sa loob ng maraming taon. Ipinagdasal ni Ashley na baka sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng gamot o kanyang pag-ibig ay maghilom at magbago si Jack. Batay sa mga pag-uusap niya sa kanyang ina, tila kaunting kamalayan si Jack nakakalason sa siklo ng kanyang nilikha. Inaaksyonan niya si Ashley ng kawalan ng katapatan, sumisigaw at nanakit at pagkatapos ay paulit-ulit na humihingi ng tawad. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkakasala, hindi ito naging sapat upang mapigilan ang kanyang trahedyang malapit nang mangyari. Umagang Pebrero 1, 2022, muling nagalit si Jack. Inakusahan niya si Ashley na palihim na nakikipagkita sa iba sa likod niya. Hinihingi niya ang access ng kanyang telepono at mga social media account. Bandang alas 8 ng umaga, nakarinig ang isa sa mga kapitbahay ni Jack ng mga sigaw ni Ashley mula sa kabilang pader. Maya-maya pa, kumakatok si Ashley na pintuan nito. Nakapaa, umiiyak at dumudugo ang kanyang kamay dahil sa hiwa. Pinaliwanag nang wala si Jack matapos makakita ng litrato ng isang hubad na babae sa kanyang telepono at inakalang may kilala siya doon. Mura at sigaw ang inabot ni Ashley. Sinira ni Jack ang kanyang telepono at ibinito pa ang kanilang tuta na si Winston sa dingding. Sa kabila ng takot ng kanyang buhay, nagmamakaawa si Ashley sa kapitbahay na huwag tawagan ang pulis. Napilitan itong pumayag, ngunit hinimok si Ashley na sumama sa kanya sa isang medical appointment upang hindi nanumbalik sa apartment si Jack. Tumanggi si Ashley kaya nagpasya ang kapitbahay na harapin si Jack ng direkta. Humingi ito ng tawad sa kanyang ginawa at nagpakita ng katahimikan, kaya nakumbinsi ang kapitbahay na umalis na para sa kanyang appointment. Bandang alas 9 ng umaga, isa pang kapitbahay, si Lucy, ang nagabot kay Jack ng isang package na muli ang pagkakadala. Bahagya lamang niyang binuksan ang pinto, bagay na inisip ni Lucy na kakaiba, ngunit binaliwala ito dahil sanay na siya sa maiglap na ugali ni Jack. Samantala, tinawagan ni Ashley ang kanyang pamilya, ngunit ang telepono ni Jack hating gabi na noon sa Vernon. Sa puntong ito, nalaman na ng ina ni Ashley ang tungkol sa pag-aabuso ni Jack matapos hindi na kayang itago pa ni Holly ang lahat. Kaya agad na nag-book ang kanilang pamilya ng return flight ni Ashley para sa Pebrero 3. Sinabi ni Ashley kay Jack na aalis siya sa loob ng 2 araw at labag man sa kanyang kalooban. Pumayag si Jack na pabayaan siyang umalis, ngunit sa kabila ng kanyang pagpayag, nanatiling tensyonado ang sitwasyon sa pagitan nila. Noong Pebrero 1 ng hapon, nagsimula muli ang isang mainit na pagtatalo. Sa pagkakataong ito, lumala ito ng husto. Sa gitna ng galit, naging marahas si Jack pagkatapos nangyari ang kanyang katahimikan sa apartment. Makalipas ang ilang oras, tumawag ang isang kapitbahay sa mga pulis matapos nakarinig ng kakaibang ingay at walang sumasagot nang kumakatok sila. Dumating ang mga otoridad bandang hapon at natuklasan ang isang eksenang ikinagulat, maging ang mga veteranong opisyal. Natagpuan si Ashley Wandsworth wala ng buhay sa loob ng apartment. Si Jack ay inaresto sa lugar at kinalaunan ay kinasuhan ng pagpatay sa korte. Umamin siya sa krimen at sinentansyahan siya ng habang buhay na
bilanggo na may minimum term na 23 taon. Ang pamilya ni Ashley ay bumalik ng Canada na dala ang mabigat na dalamhati, ngunit determinado na itaguyod ang alaala niya. Ang kanyang kwento ay nagsilbing babala tungkol sa mga panganib ng abusadong relasyon at kung paano ang pagmamahal ay maaaring gamitin ng isang taong mapang-abuso para kontrolin at saktan ang iba. Humihingi si Jack ng tawad. Sinasabing hindi niya kayang pakawalan si Ashley at nang hindi raw maayos ang takbo ng kanyang isip. Sa video na ginawa niya, makikita ang wala ng buhay na katawan ni Ashley sa kanyang tabi. Hindi niya ipapadala ang video na ito, ngunit sinagot niya ang kanyang sarili, dibdib ng bahagya, marahil upang palabasin na ginawa niya ito bilang pagtatanggol sa sarili. Samantala, nagising ang pamilya ni Ashley sa Vernon at nakita ang serye ng mga despiradong mensahe mula kay Ashley. Sa sobrang pag-aalala, nakipag-ugnayan sila sa isang kaibigan ni Ashley sa Clemford. Papunta ito sa apartment ni Jack, ngunit walang sumasagot sa pintuan, kaya tinawagan niya ang pulis at umalis bandang alas 4 ng hapon. Itong nangyari. Kasabay nito, napansin ng matalik na kaibigan ni Ashley sa Vernon na aktibo ang kanyang social media account at dali-daling nagpadala ng mensahe sa takot. Ngunit si Jack ang sumagot. Nagkukunwaring si Ashley siya. Sinabi niya na hindi raw kailangan ni Ashley. Sinabi ni Jack na walang problema at maayos ang lahat. Binaliwala ang mga sumusunod na mensahe mula sa pamilya at mga kaibigan ni Ashley na lalo nang nag-aalala at balisa. Sa wakas, tinawag ni Jack ang kanyang kapatid na si Nedia at inamin na pinatay niya si Ashley. Ipinakita pa niya ang katawan ni Ashley sa tawag bandang 4:30 p.m. Pumasok ang mga pulis sa apartment ni Jack bilang tugon sa naunang tawag ng kaibigan ni Ashley. Ang natagpuan nila sa loob ay ang nakakasinda na katapusan ng isang trahedya at mapang-abusong relasyon sa kabilang panig ng mundo sa Vernon. Desperado pa rin sinusubukang tawagan ng pamilya ni Ashley ang kanilang anak matapos basahin ang kanyang mga huling mensahe at hindi na siya sumagot. Labis na umiiyak sinabi ni Holly sa kanilang ama na siguradong siya'y pinatay na ni Jack si Ashley. Agad na tinawagan ni Kenneth ang mga otoridad sa Canada upang ipahayag ang kanyang matinding pag-aalala para sa kaligtasan ng kanyak na sa Ingles. Ilang sandali pa, natanggap nila ang nakakapanlumong kompormasyon mula sa mga otoridad sa Britanya. Patay na si Ashley. Inaresto agad si Jack sa lugar ng krimen, balot ng dugo at umamin sa kanyang ginawa. Ipinagtanggol niya ang sarili sa pagsasabing nagkaroon siya ng psychotic episode. Siya ay dinala sa Clemford Prison habang hinihintay ang paglilitis na itinagda noong September 7, 2022 sa Clemford Crown Court. Ayon sa toxicology report, may bakas ng cannabis at therapeutic level ng kanyang gamot para sa anxiety sa kanyang katawan noong oras ng krimen. Tinukoy ng psychiatrist evaluation na siya ay sapat ang katinuan para humarap sa paglilitis. Napakarami ng ebidensya laban kay Jack, kabilang ang video ng kanyang ginawa kung saan inamin niya ang krimen. Dahil dito, umamin siya ng guilty. Sinabi ng hukom nang iisa lamang ang pirasong maaari niyang ibigay sa ginawa ni Jack habang buhay na pagkakabilanggo. Habang buhay na pagkakabilanggo, si Jack ay nanatiling nakakulong habang hinihintay ang araw ng hatol. Itinakda noong Oktubre 10 upang magbigay ng pagkakataon ang pamilya ni Ashley na dumano sa virtual. However, her parents chose to naglakbay ang pamilya ni Ashley patungong XX upang personal na dumalo sa pagdinig. Ibinunyag ng taga-usig ang krimen. Sa record ni Jack,
na ikinagulat ng mga magulang ni Ashley nang tuluyan ng malaman ang katotohanan tungkol sa lalaking pumatay sa kanilang anak. Ang criminal record ni Jack ay nagsimula pa noong 2014 noong siya ay 15 taong gulang. Kumuha siya ng malaswang litrato ng isang babaeng nakilala niya online. Matapos makipaghiwalay, ang babae, hinak ni Jack ang kanyang social media account at ipinakalat ang mga larawan na nagresulta sa isang restraining order laban sa kanya. Isang buwan lang ang lumipas. Nilabag ni Jack ang order sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa kanyang online. Sa parehong taon, sinaktan pa rin ni Jack ang kanyang sarili, ina, sa gitna ng pagtatalo tungkol sa kanyang Xbox. Itinulak niya ito sa sahig at sinira ang pinto ng bahay. Pagsapit ng Marso, muli niyang linabag ang restraining order at nagpadala ng panibagong friend request sa biktima. Nang mag-expire ang order noong 2017, muling nakipag-ugnayan si Jack sa babae sa loob lamang ng 6 na minuto. Gamit ang parehong mapilit at nakakatakot na paraan na ginagamit niya kalaunan kay Ashley sa isa sa kanyang mga mensahe. Sinabi niya na hindi siya kailanman makakaligtas sa kanya kahit pa mauwi siya sa kulungan noong 2018. Lalo pang lumala ang pag-uugali ni Jack. Nakulong siya sa Juvenile Detention Center matapos hiwain ang kanyang braso at sirain ng isang pinto nang tawagin ng kanyang ina ang mga paramedic. Naglabas ng restraining order upang protektahan ang kanyang ina, ngunit nilabag ito ni Jack sa parehong taon. Noong Setyembre, pumasok siya sa isang assisted living facility at sinentensyahan siya ng 21 araw na pagkakulong. Pagsapit ng 2020, inakusahan si Jack ng false imprisonment, assault, convict behavior matapos ikulong ang isang babae sa kanyang bahay. Bagamat ibinasura ang kaso dahil hindi dumalo ang biktima sa paglilitis, muling naglabas ng restraining order laban kay Jack. Makalipas ang ilang buwan, natapos muli ang isa pang relasyon ni Jack matapos siyang maging marahas at kontrolado. Sinakal niya ang babae at ikinulong ito sa kanyang bahay. Nakatakas ang babae, ngunit walang naisang pangkaso laban kay Jack. Filed Ashley parents, labis na nabigla at nasindak ang pamilya ni Ashley nang malaman nila ang marahas na nakaraan ni Jack habang ginaganap ang pagdinig sa sentencing hearing. Tinalakay ng korte ang isang liham na isinulat ni Jack mula sa kulungan na nakapangalan kina Ashley, Mother at Holly. Sa liham, nagpayag siya ng pagsisisi at inamin na wala siyang masasabi o magagawa upang maibalik si Ashley o maibsan ang kanilang dinaranas na sakit. Sinabi rin niyang lumala ang kanyang kalusugan, pangkaisipan, dahilan upang magkaroon siya ng mga mapanghimasok na kaisipan na nakaapekto sa kanyang mga aksyon, bagamat inamin niyang hindi ito kailanman magiging sapat na dahilan dahil sa mahabang kasaysayan ni Jack ng karahasan at kanyang guilty plea. Hinatulan siya ng hukom ng habang buhay na pagkakabilanggo na may posibilidad lamang ng parol matapos ang 23 taon. Lumabas ang mga magulang ni Ashley mula sa korte, dala ang bigat ng isang hindi masukat na pagkawala, ngunit may kasiguraduhang na ipaabot ang hustisya. Noong Oktubre 12, nagtipon ang mga magulang ni Ashley, ang kanyang stepmother, isang malapit na kaibigan, at si Jolie Taylor, isang campaigner laban sa kaharasan, gamit ang kutsilyo na nawalan din ng apo dahil sa pananaksak upang magsagawa ng vigil bilang parangal kay Ashley. Naglakad sila mula Browning Avenue patungo sa lugar kung saan ginugol ni Ashley ang kanyang mga huling araw. Nagtalaga sila ng mga korona at naglagay ng mga rosas sa mismong
pintuan ng tirahan. Tahimik na naglaan ng oras ang kanyang ina upang maghinay at magluksa habang ang mga kapitbahay, kabilang ang ilan na dumalo rin sa sentencing ni Jack, ay lumabas upang magkaisa at magbigay suporta. Kalaunan na ibalik ang mga labi ni Ashley sa Canada sa tulong ng daang-daang donasyon na nalikom sa pamamagitan ng isang crowdfunding campaign na inorganisa ng kanyang pamilya. Ginawa ang kanyang libing noong Pebrero 23, 2022 at ito ay ni-live stream upang mas maraming tao ang makadalo. Ang mga pondong natira matapos matugunan ang gastusin sa libing ay ibinigay sa isang scholarship foundation at sa isang domestic violence support organization. Sa serbisyong inaalay para kay Ashley, inalala siya ng mga nagsalita bilang isang masigla at mapangahas na kaluluwa na may malalim na pagmamahal sa kalikasan at nakakahawang sense of humor. Makalipas ang isang taon mula ng trahedya, ibinahagi ni Holly, kapitid ni Ashley, sa isang panayam na naniniwala siyang nagpapadala si Ashley ng mga sinyales mula sa langit. Napansin ng pamilya na may mga pintuang kusang bumubukas at nagsasara at mga ilaw na kumikislap ng walang malinaw na dahilan. Matapos ang paglilitis, nagpahayag ng pangamba ang mga ama ni Ashley tungkol sa kulungan ng madaling makuhang impormasyon tungkol sa nakaraan ni Jack. Kahit na sinubukan nilang hanapin ang pangalan ni Jack online bago ang biyahe ni Ashley, wala silang nakitang nakakabahala. Nagtanong ang ama kung kailan dapat bawiin ang karapatan sa privacy para sa mga taong may paulit-ulit na kasaysayan ng karahasan. Sa UK, mayroong batas na tinatawag na Clear Law, ipinangalan sa isang biktima na pinaslang ng isang kasintahan na may kasaysayang ng stalking at pagbabanta. Pinayagan ng batas na ito ang mga tao na humiling ng impormasyon tungkol sa nakaraan ng isang tao at binibigyan ng kapangyarihan ang pulisya na ibunyag ang nasasabing impormasyon kahit hindi hinihingi. Gayunpaman, mabagal ang proseso at hindi raw palaging naipapaabot ang impormasyon. Naghihinagpis ang ina ni Ashley sa hindi niya pag-alam tungkol sa patakarang ito. Naniniwalang sana at nakasumiti siya ng kahilingan sa mga otoridad sa UK bago ang paglalakbay ng kanyang anak. Ang domestic abuse ay isang pandaigdig issue na nakakaapekto sa mga kababaihan ng lahat ng edad, antas ng pamumuhay at pinagmulan. Ayon sa UK organization na Women's Aid sa England at Wales, isang babae ang pinatay ng kasintahan o dating kasintahan. Kaya kada 4 na araw sa karaniwan, sa kabila ng mga palatang ng babala na lumilitaw kahit nung online pa lang ang relasyon ni na Ashley. Pinili ni Ashley na ipinagwalang bahala ang mga ito at bumahi upang makipagkita sa kanyang normal lang itong kung bakit may mga taong tulad ni Ashley na pinipiling hindi pansinin ang mga pulang bandila. Ipinaliwanag ng Women's Aid na maraming biktima ang nananatili sa mapang-abusong relasyon dahil sa iba't ibang dahilan, madalas dahil umaasa sila na tutuparin ng kanilang kapareha ang mga pangako at paghingi ng tawad. Huli na ang lahat. Salamat sa panonood sa ating criminal thread. Kung mahilig ka sa mga misteryo mula sa iba't ibang panig ng mundo, bisitahin ang ating channel at huwag kalimutan i-share, i-like at laging abangan ang susunod na ating upload.